Good morning guys! Ayan, nakaalis na nga pala yung mga bisita namin nito at pumunta sila ng UTI at naiwan kami ni Nabil dahil pumasok na din si Alia sa school. Ito nga pala ay nanonood siya ng counting ng voters dito sa India. At ito ang pinoto ng aking asawa, ayan, ng Congress. Ito naman si Modi, ang BJP. At meron pang isang tumatakbo. Ayan, tatlo sila. Good morning guys! Another day! Ayan. Nasa school na si Alia. Tapos yung mga bisita namin, yung mga pinsan niya natulog dito kagabi. Tapos, kanina, dito din sila nag-breakfast syempre. Tapos umalis na rin sila pagkahatid ko kay Alia. Pagtas nila mag-breakfast, ganyan, naligo sila. Tapos yun, umalis na sila kasi pupunta sila sa UTI. Yan, magmamasyal sila doon sa UTI kasi nga, galing pa silang Sindanur, malayo, mga 7 hours yung biyahe mula Sindanur hanggang dito sa Mysore. So, gusto nilang pumunta ng UTI. Yan, buong pamilya sila doon. Hindi na kami sumama. Dapat sasama kami kasi yung pinsan ni Nabil na babae, yung may birthday ka kahapon, sinasama niya kami. Pero ito namang yung brother-in-law niya ata, yun yung asawa ng yung kapatid niya na babae, yung asawa niya. Yung brother-in-law niya, parang ayaw ata kami kasama. Sabi ni Nabil, parang ayaw kami kasama. Hindi ko alam kung bakit. Ganun lang yung sabi niya. Tapos yun, hatid ko na nga si Alia, nasa school na siya. Dapat talaga sasama kami. Kukuhain namin si Alia ulit sa school para nga sumama kami doon. Pero sabi nga, wag na lang daw. Sabi ni Nabil, wag na lang nga. Tsaka malayo, papagod lang din kami. Tsaka madami na sila sa sasakyan, baka hindi rin kami magkasya. Ang balak ni Nabil ay hihiramin yung sasakyan nila Maktar Mama, pero wag na lang kasi nga kami pa magagasolina, 'di ba? Wag na lang nga. Gastos pa, malayo, pagod, instead na nag-aaral si Alia, pag kukuhain ko pa ulit, hindi na, wag na lang, dito na lang kami sa bahay. Babalik din naman sila tapos yun. Ngayon pala guys ay, kung matatandaan nyo, nakaraan, hindi ko alam, nakaraang buwan, almost 2 months na, 2 months ago, I think that one, na nag-start yung election dito sa India. At yun nga, na ngayong araw na to ang lalabas yung resulta ng election. At nanonood nga yung aking asawa ng news. Halos lahat ng news dito sa India ay tungkol lang sa election. Pinapakita kung gaano nakalaki yung lamang ng kabila at yung kabila, ganyan. Tapos, ang binoto ng aking asawa ay ang Congress. Dito kasi sa India, ang pagboto ay parang isang party list lang, tapos lahatan na yon. Kuwari, yung mga kasama doon sa party list na yon, pag binoto mo yon, lahat yon binoto mo. Tapos sa kabilang party list, pag yun ang binoto mo, lahat ng nandun sa party list na yun, lahat yun ay binoto mo. Kung sino ang manalo sa party list na yun, sila yung maluluklok sa halalan, ganon. Hindi katulad sa atin na kada isang senador, ganyan-ganon. Kung ano yung pinili mo lang na kung ano, wala silang, may mga party list din naman sa atin, di ba? Pero, pwede kang mamili sa dalawa dito sa party list na to, pwede kang pumili ng mga 3 lang. Dito sa kabila, pwede kang pumili ng ganyan. Pero dito, party list by party list yung pipiliin mo. So, ang magkalaban, BJP, Congress, tapos, tayong TH, basta may parang hindi sila sikat. Tatlo at tayo naglalaban na party list. Yun. Pero yung pangatlo, parang, siya, parang, epal lang sa election, ganun, papakontra lang. Pero ang naglalaban talaga, guys, ay BJP at Congress. So, ang binoto ng asawa ko ay Congress. Most of dito sa lugar namin most of them mga Muslim, di ba? Ang binoto talaga lahat dito ay Congress.
hindi ang BJP. Kasi ang BJP, ang namumuno doon ay si Modi. Maraming Indian na ayaw na kay Modi dahil sobrang corruption nga niya. Dahil nga simula daw nung naging si Modi yung Prime Minister dito sa India, maraming bumagsak na kampanya, maraming naging corrupt, maraming tumaas yung mga ganito, maraming naging problema sa bansa. Parang lalong lumaki yung corruption, lumaki yung mga populasyon na mahirap. So, ngayon, yung Congress, nakaraang eleksyon, last year na eleksyon, Congress din yung binoto ng asawa ko. Bali, yung eleksyon na yun nakaraang taon ay para lang sa kada state lang yun, kada state ng India. Hindi yung pangbuo ang India. So, Congress yung nanalo dito sa Karnataka. Kaya maganda na yung panlalakad dito sa Karnataka. Naging libre yung kuryente, tapos libre yung bus, sakay ng bus sa buong Karnataka. Tapos, ang tawag dito, yung facility nga, nagbago, mayroon sila ngayong project na yung, alam mo yung kawad ng kuryente. Yung mga kuryente, di ba? Nakataas yan, nakaano sa poste. Ngayon, binabago na yan ng Congress. Sinis na, last 2 months na ata yun nasimulan eh. O nung basta, eto 2024, yun nasimulan yung project na yun, na lahat ng kuryente na nakalabas, ilalagay na yun sa underground, parang ilalagay na yun sa ilalim ng lupa, para wala na nakadisplay sa kalsada ng poste na may kawad ng kuryente. Yun, ganun yung project nila, parang Saudi na. Tuloy-tuloy na yun. Bali, malapit na dito gawin dito sa bahay namin. So, yun lang. Hindi ko alam kung aalis ba kami mamaya or what. Kasi alam nyo guys, nag-away kami kahapon ng asawa ko. Sobrang laking away. At pumunta dito si Johar Mami at Maktar Mama para pag-ayusin nga kami. Gustong-gusto ko na nga umuwi eh. Gusto ko na umuwi sa Pilipinas. Sa totoo lang guys, wala akong mapagsabihan ng sama ng loob ko. Wala akong masabihan ng nararamdaman ko sa loob ko. Tapos nangako itong asawa ko na hindi uunawain niya na ako, na hindi niya na ako gaganunin, hindi niya na ako pagsasalitaan ng mga masasakit na salita. Yung mga, alam mo yung mga typical na salita na ayaw na marinig ng mga babae. Kasi sobrang sakit yun para sa atin. Hindi nila yun nauunawaan. At saka feeling ko, halos 2 years na 2 years na ako nanganak kay Alia. Pero parang nandun pa rin yung depression ko nung nanganak ako. Parang ang hirap niyo kontrolin guys. Alam mo yung kinokontrol ko yung emosyon ko. Lalo na ngayon kasi medyo wala akong kamag-anak dito sa India. So malayo sila. Wala akong mapagsabihan ng nararamdaman ko. Wala akong malabasan ng sama ng loob ko. So itong asawa ko syempre parang ayaw niya ng ganun, sobrang ayaw niya masyadong madrama, ganun. Parang hindi ko sa kanya mailabas. Tapos pag nag-aaway kami, yung maliit na bagay lang na parang lumalaki ba, na nasasaktan niya na ako by words. Minsan physical, ganun. Alam mo yun, parang sumabog na ako kahapon. Sumabog na ako kagabi na hindi ko na kaya. Yun, nasaktan niya ako. Makikita niyo yan guys. Meron akong pasa dyan. Yan, inawat lang siya. Pero ngayon ay okay na kami. Nag-sorry siya sa akin kagabi. Tapos sabi ko, last chance na to. Kapag naulit-ulit, parang ayoko na. Tama na lang. Kesa naman magkasakitan tayong dalawa. Magkabatuan tayo ng masasakit na salita. Tama na. Ganun. Basta ibigay niya sa akin yung anak ko, uwi ako. Hindi ko naman kailangan ng ng pera, ng property niya. Hindi ko naman kailangan yun eh. Kahit huwag niya na ako bigyan ng share. Basta i-book niya ako ng ticket kasama yung anak ko. Okay na ako dun. Ako nang bahala mabuhay sa Pilipinas. Kaya ko makapaghanap ng trabaho doon. Dito kasi, ang dami ko nang in-applyan guys. Wala talaga tumatanggap sa akin dahil language. Hindi ako marunong language nila.
Tapos minsan yung iba sinasabi overqualified, yung iba naman overage. 30 years old pa lang ako, guys. Grabe dito. Tinatanggap lang nila ay 26 years old below. Hindi sa tumatanggap ng 26 years old above. So, I'm 30 years old. Hirap na hirap talaga ako kahit yung mga online job nila dito, yung mga billing company, medical billing, ang hirap kasi hindi nga nagiging overqualified ako. Yung experience ko daw ay sobra naman sa hinahanap nila. Sabi ko, pwede naman ako mag-work ng beginner, pero hindi talaga nila. So, ayun nga. Yung nangyari kagabi. So, ngayon parang layo na kami mag-asawa. Hindi kami masyado nag-uusap. Pero kanina, nag-uusap kami kasi syempre nandito yung mga kamag-anak niya. Kailangan maging okay kami sa harap ng kamag-anak niya. Tapos ngayon, nandun siya sa sala. Nanonood siya ng news. At ako'y nandito lang sa kwarto. So, yun guys. Tingnan natin mamaya kung anong mangyayari. Guys, hapon na nga pala dito at nanonood pa din ng balita ang aking asawa tungkol nga sa resulta ng boto. Ito nga pala ang mga nagiging resulta. Parang lumalamang si Moody. Sa totoo lang, habang ine-edit ko tong video na to, ay lumabas na talaga ang resulta kasi nung nakaraang araw pa to, ito ay June 4 pa to. So, ang nanalo nga ay si Moody. Kaya ayun lang naman guys ang ating video for today. Late upload na talaga dahil late edited. So yun na, salamat sa panonood guys. Susunod na video ulit. Don't forget to like, share, and subscribe. Pati na din pakipollow ang aming Facebook page. Salamat!